Binago ng Lakers yung starting unit nila dahil si D'Angelo Russell nag-struggle nung last 4 games, nilagay siya sa second unit, umokay bigla. 25 minutes, 18 points, 2 rebounds, 3 assists, pero na-frustrate pa rin si JJ Redick sa isang play dahil namintes ni D'Lo yung wide open layup. Laro na nilaro pa. Sa Sixers naman, walang Maxey, walang Embiid, si PG nangangapa pa. Kung tinalo pa sakali ng Sixers yung Lakers, baka lahat ng clipboard wasakin ni Redick. Na-criticize ni Redick si D'Lo pero ang pinaringgan ni Redick si Gabe Vincent. Base sa kanya, okay sana kung maglalaro ng 18 minutes pero yung player hindi 0 attempts, yung titira naman. Ito yung game ni Vincent versus Detroit. 18 minutes, 0 attempts, 0 na lahat yung ibang stats doon. Sa Memphis naman, 2 out of 8, 6 points, minus 15 pa sa plus minus. Versus Sixers naman, 16 minutes, 1 out of 2 sa field, naka 2 points at 0 na yung ibang stats doon. Wala namang injury si Vincent, parang nakakalimutan lang tumira. Bagsak din ang defensive rating niya ngayon, nasa 121. Mala Damian Lillard yung depensa niya. At least tumitira si Dame. Para naman talaga sa depensa yung focus ni Vincent pero yung defensive rating nga niya bumabagsak, parang nagkakardio lang siya sa loob ng 18 minutes. Malaki kasi ang inaasahan ng Lakers sa kanya dahil siya yung binigyan ng mid-level exception. Yung kontrata na yon malaking bagay sa mga teams at doon sila nakakakuha ng game changer na player. Si Vincent yun. Pero nangyayari, nagiging liability ngayon si Vincent. Bumaba ang usage niya sa 2025 season. Sa 18 minutes per game, meron lang siyang 3 points, 1 rebound, 28% sa field at 18% sa 3-point area. Si Dalton Knecht merong 17 minutes pero almost 7 points, 1 rebound, 1 assist, 42% sa field at 32% sa 3-point area. Na kung lalakihan pa o tataasan pa ang minuto niyang nakukuha, baka si Dalton mas mabilis mag-improve at mas magamit pa ng LA. Nagkakaproblema kasi ang Lakers, meron silang AD, LeBron at Austin Reeves. Kapag nag-struggle si D'Lo walang papalit. Stick din sila sa tatlong player. Si D'Lo ang magiging 6-man, si Austin Reeves papatak na magiging point guard. Pero ang lalabas pa ring main playmaker ay si LeBron na nag-a-average ngayon ng 7.5 assists per game. Si Austin Reeves nasa 17 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Mukhang nasusunod naman yung gusto ni Austin Reeves na tumaas ang kanyang minuto bilang point guard sa Lakers. Ito kasi yung hiniling niya ng off-season. Sa Pacific rivalry naman sa pagitan ng Sacramento at Clippers, may tatlong all-star na yung Kings, si Sabonis, DeMar at De'Aaron Fox. May all-star din naman yung Clippers, si James Harden. Umaangat pa sa pang number 19 sa all-time scoring list si Harden. Nakascore siya ng 22 points, 8 assists, 4 rebounds at 2 steals. Kailangan na lang din ni Harden ng 12 3-point shot para malagpasan naman si Ray Allen sa second place ng all-time list ng 3-point field goal made. Dalawang active player ngayon ang possible nasa number 1 at number 2 ng 3-point shot. Si Dame medyo malayo pa yung lalakbayin. Dahil tinalo ng Clippers yung Sacramento at nanalo ang Lakers, nagkaroon ng 5-4 record sa West. So sa ganitong senaryo, mga March pa talaga yung dikdikan. Kailangan lang hindi makalayo sa top 8 sa standing. Mahirap maghabol. Sa Clippers, si Norman Powell yung scoring machine. Naka 31 points, 12 rebounds at 5 out of 9 sa 3-point area versus Sacramento. May career season siyang 25 points, 53% sa field at 48% sa beyond the arc. Kung mamimaintain niya ang average na yon until March, baka maiboto pa siyang most improved. At parang Kevin Durant level pa siya so far ngayon na nag-a-average ng mahigit 25 points per game na mataas yung true shooting percentage. Kung sakali, baka makalusot pa nga si Norman Powell sa All-Star. Ang humihila naman sa Clippers si James Harden, so baka sabihin hater na naman. Siguro kailangan din ng legit point guard ng Clippers para panlaban sa playoffs. Yung pang-agaw pwesto lang ba? So far sa season, ang Clippers ang number 3 worst team sa turnover. May 3 games pa doon ang Clippers na nagkatalo sa turnover. 2 sa Suns, 1 sa Portland. Si Harden nag-a-average ng 5.1 turnover per game. 0 out of 4 sa beyond the arc ang Sacramento sa mga nawalang bola ni Harden. Hindi nila nako-convert. Hindi pa kasama dyan yung sa 2-point area. May total na 1 out of 7 ang Sacramento sa naging turnover ni Harden. Pero sa Sacramento naman kasi, may 7 turnover din si De'Aaron Fox. Ang na-convert doon ng Clippers ay 9 points.
So far sa season din, ang turnover king ay si LaMelo Ball na merong 5 per game sa turnover at si James Harden na may total ngayon na 5.4 per game. Ito kasi yung usual naman talagang turnover rate ni Harden. Ang maganda lang sa Clippers, kahit nagkakaroon ng mataas sa turnover si Harden, napipigilan naman nila sa kabila. Pero kung mawawala man lang yun kahit 2 turnover per game ni James Harden, papatak sila sa top 10 best team sa pag-handle ng bola.